Ay, ay. Wonder, humawak ka ng mabuti ah. Bakit ba sa mundong ito, hindi pwedeng ang mga lalaki ang magsilang ng anak, para hindi ka na mahirapan ng ganoon? Ay. Binabati kita, sir. Maayos naman ang ina at anak. Salamat po. Ayu. Ayu. Teka lang, ilagay natin ang ating anak sa kanya. Mahal, bakit hindi mo ako pinapayagan na makipagdiborsyo sa babaeng iyon? Sawang-sawa na ako sa kanya. Iniisip kita araw-araw. Ang tanga mo naman. Ang matalik kong kaibigan ay may ari-arian na umaabot sa mahigit 100 milyon. Pero lahat yan ay ari-arian niya bago pa ang kasal. Kung hiwalayan mo siya ngayon, wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Mas mabuti pa. Hayaan mo siyang buhayin ang ating anak. Tapos, kapag lumaki na ang bata, ipapamana ko ulit kay Lin Wanner ang lahat ng kanyang pag-aari. Si Lin Wanner ang magandang babae na iyon, hindi man lang maiisip. Ang kanyang anak ay matagal ko nang iniwan sa bundok at namatay sa lamig, samantalang ang anak na kanyang inalagaan. Sa totoo lang, anak natin yan. Pagdating ng panahong iyon, tayong mag-anak, makakapagtira na sa bahay niya, at malayang gagamitin ang pera niya. Samantalang si Lin Wanner na wala namang hawak, ay ituturing kong basura, at sisipain palabas. Tama. Anak mo naman talaga siya. Iwanan na natin siya. Hindi ka ba magagalit? Bakit naman ako magagalit? Wala noon pa man. Hindi ko naman siya minahal. Isa lang siyang bata. Pero isa lang akong instrumento para kumita ng pera. Hindi tulad ni Xiao Chen. Siya ang tunay na bunga ng pag-ibig namin. Ang isa ay ang matalik kong kaibigan simula pagkabata. Ang isa naman ay ang lalaking minahal ko sa loob ng 7 taon. Hindi nila inaasahan na gustong agawin ang mana ko. Kasama pa nilang pinatay ang anak ko. Sino yon? Wonder, paano ka nagising? Ah, ang anak ni King King. Namatay agad pagkasilang. Natatakot akong malungkot siya at magpakamatay. Gusto ko lang, sana, mapaanak namin si Xiao Chen. Sa iyo, bilang ninang. Wonder, hindi ka naman siguro tumatanggi. Sobrang cute kasi ni Xiao Chen. Nakita ko siya. Para siyang tunay kong anak. Walang problema. Mula ngayon, ikaw na ang magiging ninang niya. Dahil, magkaibigan naman. Tayo, mga honey, 2, tapos na. Mrs., hindi ba mayroon kang klase sa postpartum recovery class ngayon? Bakit hindi ka pa umaalis? Si Xiao Chen ay tumutubo na ang mga ngipin. Bibilhan ko siya ng pagkain at gatas para sa sanggol. Para, kapag wala ako, hindi siya magugutom. Ang bait mo naman kay Xiao Chen. Paglaki niya, tiyak na magiging masunurin siya sa iyo. Ano ba to? Di tulad kay Xia King King. Sunod-sunod ang punta niya. Mas masipag pa sa pag-time in sa trabaho. Kung hindi mo alam, akala mo si Xiao Chen ang tunay niyang anak. Xiao Chen, Nanay Qian, nandito na para sa'yo. Xiao Chen, tingnan mo, ang dami ng bagong diaper na binili sa'yo ng ninang mo. Gusto mo ba? Naku, Xiao Chen, nagugutom ka na ba? Huwag kang mag-alala, susubuan na kita agad ng gatas, anak. King King, sabi mo, tuwing pumupunta ka rito, si Xiao Chen lang ang nakikita mo. Kami ni Wanner, hindi mo man lang tinitignan. Gusto mong magpapasuso, di ba? Hintayin mo muna akong umiwas. Aray, hindi mo naman ito unang beses na nakikita. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ito unang beses na nakita ni Kuya Yu. Ang isang babaeng nagpapasuso, iiwas na lang ako ng tingin. King King, hindi ka na ba nagtatrabaho? Ang inang-ina mo, mas masigasig pa sa akin, na tunay na ina. Parang sinasabi mo, ang anak ko ay anak mo.
Ganito kasi yon, Wonder. Ako. Ikaw ngayon, hindi ba pupunta sa postpartum recovery class? Natatakot kasi ako na mag-isa lang. Hindi ko kaya. Kaya humingi ako ng tulong kay King King. Tama, tutulong ako para maayos to. Tayong dalawa ay magkaibigang matalik naman. Anak mo, anak ko na rin. Kaya, nang tumawag si Kuya Yu sa akin, agad akong pumunta rito. Wonder, nakita ko kasi na sobrang gutom na ni Xiao Chen. Tapos wala ka namang gatas. Kaya, nagmadali akong pakainin siya ng gatas. Sana hindi mo ako sisihin. Paano naman? Kailangan ko kasing pangasiwaan ang kumpanya. Tapos, kailangan ko pa rin pumunta sa postpartum recovery class. Maaari ka bang pumunta sa bahay namin para tulungan akong alagaan ang anak ko at ang asawa ko? Nagpapasalamat ako sa iyo. Ang aga pa para magpasalamat. Anong klaseng sinasabi mo yan? Dapat lang naman ito sa mga magkakaibigan. Mamaya na, malapit na ang oras. Pupunta na ako sa klase ko. Mrs., mag-ingat ka. Hindi ba bukas pa naman ang sabi? Kung hindi lang ako matalino kanina, halos hindi ko na masagot. Ano na kinatatakutan mo? Ikaw ang pinakamamahal niyang asawa, at ako naman ang pinakamatalik niyang kaibigan. Sa utak niyang iyon, hindi niya iyon mapapansin. Maligayang pagdating. Sa patibong na maingat kong inihanda para sa inyo. Puso. Tapos na. Marunong ka ba maglaro? Paano ba maglaro ng ganito? Kiyafe. Aray. Xiao Chen, halika nga rito, ipapakita mo sa akin. Saan ka ba talaga nasugatan? Lin Warner, ano ba nang nangyayari sa'yo? Tingnan mo ang ginawa mo kay Xiao Chen. Aray, napakasakit sa puso ng inang-ina mo. Medyo gasgas lang naman yon. Anong ibig mong sabihin na medyo gasgas lang naman yon? Ikaw talagang tao ka. Hindi naman talaga niya alam kung paano magmahal ng isang ina sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Ninang. Hindi masakit. Ang pag-aalaga mo kay Xiao Chen sa mga nakaraang taon ay higit pa sa inaalaga ko bilang ina niya. Kaya naman sinasabi ng mga kapitbahay, si Xiao Chen, hindi siya kamukha ko, kundi kamukha mo. Wonder, mga kapitbahay, nagbibiro lang naman sila, huwag mo sanang seryosohin. King King, malapit nang matapos magluto ang yaya, saglit lang, mananghalian ka na muna rito. Ikam. Jai, pakikinggan. Wonder, King, may balak ka palang magbukas ng cake shop lately pero kulang ang pondo para maumpisahan ito. Alam kong abala ka palagi, kaya nahihiya akong istorbohin ka, at saka, si King ay tumutulong sa amin sa pag-aalaga ng mga bata, kaya napakahirap din ng kanyang ginagawa, kaya't ang pera sa iyong card ay, idiniretso kong ipinadala sa kanya. Hindi mo ba ako pagagalitan? Si King ay mabuting kaibigan ko. At inalagaan niya ng gusto ang anak namin. Napaka-presentable. Walang problema. Salamat, Wonder. Salamat, Kuya Iyu. Walang anuman. Halika, kumain na tayo. Xiao Chen, bukas pala ang iyong graduation ceremony. Buong bukas na yun. Pupunta rin ako bukas. Graduation ceremony. Ito ang malaking araw ni Xiao Chen. Hindi rin ako pwedeng mawala. Kung pupunta si Ninang at Papa. Mama, huwag ka nang pumunta. Yuan, teka. Xiao Chen, ano nang pinagsasabi mo? Paano natin mapipigilan si Mama? Tama rin naman. Para kayong isang pamilya. Hindi naman magmumukhang kakaiba. Ako na ang pupunta. Parang ang layo mo naman. Ayan, One-Er, huwag ka nang magalit. Natatakot lang si Xiao Chen na baka masyadong busy ka at wala kang oras. Kaya niya nasabi yon. Pero sa totoo lang, Xiao Chen, malapit ka nang magtapos ng pag-aaral. Dapat mong pagbutihin ang iyong trabaho. Mahusay na pangasiwaan mo ang kumpanya ng iyong ina para maaga rin siyang magretiro at masiyahan sa buhay.
Na, Xiao Chen. Napakamaunawain at masunurin mo. Kapag ikaw na ang namamahala sa kumpanya, siguradong mapapanatag si Wan. Isang maliit na grupo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Para sa akin ay madali lang. Nanay, mula ngayon, ipagkatiwala mo na sa akin ang lahat. Sisiguraduhin kong pangungunahan ko ang grupo tungo sa tagumpay. Isang taong hindi nga makapagtapos ng kolehiyo, umaasa sa pera ko, at nakakuha lang ng diploma dahil sa akin. Ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Ang iyong kakayahan. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Naayos ko na ang lahat. Pagkatapos ng graduation ceremony bukas, ipapahayag ko sa lahat sa kumpanya na ikaw ang magmamana ng grupo. Kayo. Sumama rin kayo. Opo. Dahil inayos na ni Wan ang lahat. Kakain na tayo. Sa mga nakaraang taon, mukhang inaakala nila na ako ay napakagago na hindi ko na sila mapaghinalaan. Kaya naman lalong lumalaki ang kanilang tapang. Hay nako, nakakainis. Paano kung madiskubre tayo? Ano ka ba? Walang tao sa bahay. Ikaw talaga, ang tapang-tapang mo naman ngayon. Umaina ka nga ng boses. Nasa tabi lang naman yung babae. Huwag kang mag-alala. Ganyan naman ang buhay ko sa loob ng maraming taon. Ang babaeng iyon, hindi naman mapapansin. Pero hindi nila alam. Ang bawat patak ng kanilang pagnanasa ay magiging apoy na magsusunog sa kanila, apoy ng paghiganti. Nanay, tapos na ang seremonya ng pagtatapos. Kailan mo balak ipagkatiwala sa akin ang pamamahala ng kumpanya? Hindi ka pa nga nagpapalit ng tuga. Ang bilis naman. Tara na. Handa na po ako. Ngayon, ang mga lider at mamamahayag mula sa iba't ibang larangan, at pati na rin ang mga opisyal ng kumpanya ay naroon. Nang mga oras na iyon, sa harap ng lahat, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tara na. Ang anibersaryo ng kumpanya ni Lin ngayong taon ay talagang ginawang napakalaki, at inimbita pa ang mga lider at mamamahayag mula sa iba't ibang larangan. Mukhang may malaking nangyari nga. Si Amy Ellen, mahigit 10 taon nang nasa larangan ng negosyo. Ano kaya ang dahilan kung bakit ganito siya kaseryoso? Tingnan nyo, dumating na si Amy Ellen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga pinuno at kasamahan. At sa pagdating ng mga kaibigan kong mamamahayag, ipinapahayag ko, simula ngayon, na mag-aalis na ako sa lahat ng tungkulin ko sa Lin Group. Ang aking mga pag-aari ay ibibigay ko na rin lahat sa aking anak, na si Zhou Xiaocheng. Siya ang magmamana ng posisyon at CEO ng Lin Corporation. Ang Lin Corporation ay itinatag mismo ni M. Lin. Ibibigay lang niya ito ng basta-basta sa kanyang anak. Mas mahalaga pa ba ang kumpanya kaysa sa anak? Gusto nang umangat ng anak niya. Ano pa nga bang magagawa ng isang ina? Pag naging ina ka na, maiintindihan mo na. Salamat, Yung Alin. Pinag-alagaan ko ang anak ko ng mahigit 20 taon. Anak ko ng mahigit 20 taon, ano ba to? Anong nangyari? Di ba iyon ang matalik na kaibigan ni Amy Alin? Nakita ko na siya. Samantalahin natin ang dami ng tao ngayon. Meron din akong isang bagay na ipapahayag sa inyong lahat. Xiao Chen. Sa totoo lang, anak ko siya at ni Kuya Yu. Ang anak niya, ni Lin Wan mga 20 taon na ang nakalipas, ay namatay na. Totoo nga ang pagkakatugma. Wan patawarin mo ako. Hindi ko rin alam. Talagang binigay mo lahat ng iyong ari-arian sa aking anak. Kung ganoon, tatawagin na niyang ina ka sa loob ng 20 taon. Hindi na kita kukulitin pa. Pero ngayon, ibalik mo sa akin ang anak ko. Tapos na. Narinig ko na maraming beses nang umutang ng malaking pera si Xia Qingqing. At si Amy Eileen ang nagbabayad. At si Zhou Yu naman. Sabihin na nating isang manugang na umaasa lang. Kung hindi dahil kay Emily na nagustuhan siya, siya lang naman ang isang mahirap na guro sa nayon. Tunay ng ahas sa dibdib. Hindi ba? Tinulungan sila ni Amy Eileen na mapalaki ang kanilang anak sa loob ng 20 taon. Pagkailipat pa lang ng pagmamay-ari, dumating na siya para magpakilala bilang kamag-anak. Malinaw na matagal na niyang pinaplano ito. Ang mga taong ito ay talagang walang takot sa karma. Wonder. Hindi ko rin ito kasalanan Sa mundong ito, saan ba may lalaking hindi nangangalunya? At saka, hindi ko rin naman maituturing na pangangalunya ito. Dahil kahit kailan ay hindi kita minahal.
Ikinasal lang ako sa iyo, para lang sa pera mo. Ang taong tunay kong minamahal, ay si King King. Alam mo naman, sa pag-ibig, ang taong hindi minamahal ang siyang kabit. Kaya nga, ikaw ang pangatlo. Xiao Chen, ano sa tingin mo? Nanay, ito na ang huling beses na tatawagin kitang ganyan. Kahit na binigay mo ang lahat, para alagaan ako ng 20 taon. Pero hindi ka naman talaga ang tunay kong ina. Para sa aming pamilya. Ikaw ang tunay na outsider. Pero hindi naman ako, isang walang utang na loob. Kapag wala ka nang makain balang araw, pumunta ka lang dito sa akin. Kakain ka kasama ng aso ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita paalisin. Lin Warner, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa iyo? Iyon ay dahil lagi kang mayabang. Ngayon ang mga ari-arian mo, ang kumpanya mo, nasa akin na ang lahat. Ano pa ang lakas ng loob mong ipagsigawan sa akin? Ngayon, nasa ilalim ka lang ng overpass. Kahit sino pang pulubi ang kunin mo dyan, mas mayaman pa sa iyo. Anong karapatan mo pang maging asawa ni Kuya Yu? Iniutos ko sa iyo, pirmahan mo yan at ibigay mo sa akin. Ikaw ngayon, hindi ka rapat-dapat sa kanya. Sixia King King na ito, talagang hindi maganda ang ugali. Narinig ko, maaga siyang naulila. Rinig ni Eng Eileen siyang parang tunay na kapatid. Ganon din ang pag-aalaga. Resulta, hindi lang niya pinatay ang anak ni Eng Eileen. Kinuha pa niya ang asawa nito. Talagang napakasama ng ugali niya. Iyon ay, at saka si Zhu Xiaochen. Pinalaki siya ni Eng Eileen na parang tunay na anak. Hindi ko akalain na may ina na siyang iba ngayon. Hayop talaga, kung sino ang may gatas, siya ang ina. Tumigil na kayo. Mga walang kwentang buto. Manahimik kayong lahat. Ikaw ang dapat manahimik. Kami sa kumpanyang Lin. Hindi mo mapagsasabihan dito. Huwag kayong mag-alala, Jing Alin. Lahat ng empleyado ng kumpanya namin ay susunod sa inyo. Kahit wala kayong posisyon o shares. Susunod pa rin kami sa inyo. Tama. Susunod kami kay Emeline. Kayong mga walang utang na loob. Gusto mo pa bang agawin ang pwesto ni Emeline? Umalis ka na nga. Manahimik na kayong lahat. Lin Warner, alam mo na bang mangyayari ito? Kaya mo lang binigay ng walang pag-aalala ang kumpanya kay Xiao Chen. Sagutin mo ako. Sumagot ka. Supervisor Han, salamat po. Inoolin, tungkulin ko lang po ito. Tinanggal ka na sa trabaho. Ano? Ako. At sino pa ang tututo sa paglipat ko ng kumpanya? Isang pagpapaalis lang. Nababaliw na ba si Lin Warner? Si Supervisor Han naman, ganoon pa kalaking tulong ang ginawa niya rito. Tapos sisibakin niya si Supervisor Han. Ano bang iniisip nitong si Lin Warner? Hahaha, tingnan nyo. Ito ang kahihinatnan. Napagtulong ninyo sa babaeng baliw na ito. Sino pa ang maglalakas loob na sumalungat ngayon? Sisibakin ko kayong lahat. Mali. Teka. Imposible namang maging ganito katanga si Lin Warner. Mayroong tiyak na problema na hindi natin napansin. Xiao Chen, bilis. Suriin agad ang kumpanya, ang balance sheet ng ari-arian at pananagutan. Tingnan natin kung may problema. Bilisan mo. Ano nang nangyayari? 8. Hindi. Maliit. Maliit. Hindi. Itay. Itay. Ang kita ng kumpanyang ito ay mas malaki pa sa utang ay. At mayroon pang ang 10 milyong piso sa likidong puhunan. Walang problema yun Impossible. May mali. May hindi ako naisip. Sigurado may isang bagay. Kuya Iyu, huwag kang mag-alala. Wala nang hawak ang babaeng ito. Basta pumirma na siya sa kasunduan sa diborsyo. Panalo na tayo. Kuya Iyu, tingnan mo, pinirmahan niya talaga. Pinirmahan niya nga. Mukhang ako lang pala ang nagpapanik. Lin Warner, inaamin ko na mahusay ka sa negosyo. Pero ano naman ngayon? Sa huli, ikaw ay isang babae na hindi kayang magdala ng mabigat na responsibilidad. Simula ngayon, wala ka ng matalik na kaibigan. Wala ka ng asawa. Ang mga ari-arian mo. Ang lahat ng sa iyo ay akin na. Ikaw ngayon ay isang tunay na walang-wala at nag-iisa. Lin Warner, mag-isa ka na lang mamamatay ng matanda. Samahan mo na lang sa hukay ang maikli ang buhay na anak mo. Samantalang kaming mag-anak ay titira sa bahay mo, gagastos ng pera mo, at mamumuhay na parang hari at reyna. 100 bilyon. 100 bilyon. Hindi ko maubos yan kahit isang buhay. Teka lang. Napakabihira nito. Maingat ninyong inihanda para sa akin. Ang napakalaking sorpresa na ito. May inihanda rin ako. Ang regalo ko sa inyo sa loob ng 20 taon.
para sa aking pinakamamahal na kaibigan. At sa mabuting asawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Babalaan kita. Wala ka na. Huwag nang mangarap pang bumangon mula sa kahirapan. Ang kwintas na ito, pagkapanganak kay Xiao Chen. Sadyang pinagdasal ko ito sa templo para sa kanya. Kahit na hindi na niya ako kinikilala bilang ina niya. Pero gusto ko pa ring ibigay sa kanya. Sana'y maging mapayapa ang inyong pamilya. At maayos ang inyong samahan. Nababaliw na ba siya? Baliw na siya. Talagang nababaliw na siya. Ang pamilya ni Emma Ju, napakasama nila kay Emmeline. Ang bait pa rin ni Emmeline sa kanila. Hindi ba siya isang tipikal na mapagpakumbaba at mabait na babae? Talagang kabaligtaran ng inaasahan. Si Supervisor Han ay lubos na tapat sa kanya. Tapos siya naman ang papalisin niya. Ang sama naman ng ugali ng pamilya niya. Ninakaw nila ang lahat ng kanyang ari-arian. Tapos siya pa ang nagsisilbi sa kanila. Ang galing, akmang-akma lang na mapanloko. Si Amy Eileen ay palaging mahinahon sa kanyang mga ginagawa. Imposible na maloko siya ng dalawang ito, ng mahigit 20 taon. Tingnan mo si Emmeline para bang panalo na siya. Ginawa niya kaya iyon ang sinasadya? Pero bakit naman niya gagawin iyon? Lin Wan-er, tumigil ka na sa pagkukunwari mo. Tinakaw ko sa iyo ang lalaki mo, pati ang mga ari-arian mo. Dapat ay galit na galit ka na. Bakit ganyan ka lang kalma? Ay, nakuha ko na. Sobrang mahal mo pala si Kuya Yu. Kaya nakayanan mong makita siyang dinakaw ko. Kaya gumuho, di ba? Kaya pumunta ka rito para suyuin kami. Para mapabalik ang loob ni Kuya Yu. Sasabihin ko sa iyo, imposible yon. Si Kuya Yu ay akin lang. At ikaw ay basura na talagang itatapon. Isang tanga na ginamit ko na. Ikaw lang ang ganyan. Isang kabit na hindi karapat-dapat iharap sa publiko. Kaya naman niya itong pinahalagahan. Talagang mahirap baguhin ang ugali ng aso. Walang mabuting, maliit na gawa. Ibon, tubig, ikaw, aking sinta. Hindi na kailangang makipagtalo sa babaeng iniwan na. Hindi ako maniniwala, sa harap ng napakaraming tao. Anong klaseng panloloko pa kaya ang magagawa niya? Ang anting-anting na ito. Ito ay isang nawalang sining na. Hindi bababa sa 2,000 taon na ang nakalilipas. Ibinigay mo sa amin ang ganitong napakahalagang kayamanan. Lin Wan-er, talagang ikinagulat mo ako. Dati, binigyan mo ako ng damit. Nung kasama kita kanina, akala ko lang talaga na bobo ka. Pero ngayon, mukhang hindi ka naman bobo. Ikaw ay isang likas na pabigat lang talaga. Tama si King King. Sinabi ko na nga sa'yo lahat. Pero parang wala lang sa'yo. At sinusubukan mo pa akong suyuin. Ang galing-galing mo. Buti na lang hindi ikaw ang nanay ko. Kung hindi, mapapahiya ako ng gusto. Ang kumpanyang Lin sa ilalim ng pamumuno ng isang taong tulad mo ay lalong sisira. Pagkatapos kong makuha ang kumpanya, plano kong gawing Zhou ang pangalan nito. Pangungunahan ko kayo sa mas mataas na antas. Lin Wan-er al Lin Wan-er. Sa totoo lang, mas gusto ko pa rin ang dati mong masungit at suwel. Ang itsura mo ngayon ay nagpaparamdam lang sa akin na ikinahihiya kong naging asawa kita. Para bang may nakaraan kang hindi maganda. Nakakasuka ang pagiging asawa mo sa loob ng 20 taon. Ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Pakisamahan mo naman ako. Huwag ka nang magpakita pa. Sa amin, kaming mag-anak. Naayos ko na ang mga gamit mo. Kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Xiao Chen, 20 taon ka ring inalagaan ni Tialin. Huwag mong kalimutan ang iyong sustento sa kanya. Nakalimutan ko na nga eh. Halika, Tialin. Sup. Sup. Sup, sup. Nanay. Nanay. Ano-ano ang gagawin mo? 8, maliit, bata. Wala na akong kahit 1 sentimo ngayon. Ano pa bang kinakatakutan mo sa akin? Kaya pala. Alam mo rin pala. Sa harapan ko. Walang kwenta ka lang. Lin Wan-er, papatayin kita. Nanay.
Aminin ang pagkakamali. Tumayo ng tuwid kapag pinapalo, dahil naging kabit ka na. Dapat handa ka na anumang oras. Na masaktan. Ang galing, yan ang karisma ng ating si Boss Lin. Sobrang taas pa rin ang moralidad ni Emmalin. Kung ako iyon, talagang bubuyagin ko ang buong pamilya at sasaktan ko sila ng gusto. Oo nga, kahit patayin ko sila, hindi pa rin ako mapapanatag. Tapos na ang anibersaryo. Uwi na tayo. Teka lang, Emmalin, kailangan po ba ng legal na tulong ni Emmalin? Maaari ko po bang itanong kung sinadya po ba itong pagpapalaki ng isyu ngayon? Tubig, konti, 8. Bakit umalis si Emmalin? Emmalin, may gusto po ba kayong sabihin? Kailangan po ba ninyo ng tulong legal, Emmalin? Libre po namin yon. Lin Wan-er, hintayin mo ako. Si Lin Wan-er ay kilala sa kanyang matapang at mabilis na pagkilos. Kung hindi, wala rin naman sana ang kasalukuyang Lin grupo ng pamilya. Siya ngayon, ay basta na lang kaming pinakawalan. Medyo nag-aalala pa rin ako. Marami tayong pera ngayon. Ano nang kinakatakot mo? Siya, si Lin Wan-er, ay isa lamang na dumi at mabaho na daga sa kanal. Anong laban ang kaya nilang iharap sa atin? Naku, Itay, kung nag-aalala ka talaga, magpapadala na lang ako ngayon ng mga taong magbabantay sa kanya. Hindi ako maniniwala na ang matandang babaeng yan ay makakagawa ng malaking gulo. Papa, magaling kang umarte. Plano, umatras ng maayos. 8, maliit. Dumating na ang pansit. Pagkain ba ito ng tao? Amoy. Para itong kanal na mabaho. Masariwa pa ang kinakain ng mga baboy kaysa rito. Kuya Iyu, pwede ka nang maging kampante ngayon. Ang sikat na Lin Group, ang dating CEO, si Lin Wan-er, nagtitinda pala ng pritong kanin sa gilid ng kalsada. Hay naku, mas malala pa sa buhay aso. Wala pa rin pala. Mukhang masyado ko siyang binigyan ng halaga. Kaya pala, wala na ang kumpanya ninyo. Ikaw, Lin Wan-er, nagtitinda ka na lang pala sa tabi-tabi. Nagtitinda ka na lang ng pagkain para sa mga baboy. Bulong ko lang ha. Magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Baka nga kulang pa yan para kay King King. Pati isang pares na ng medyas ay hindi mo mabili, ano? Kahoy, maliit. Wan-er, sabi mo. Dati ay isa kang mayamang negosyante sa Jinhan. Bakit ka nandito sa ganitong lugar at nagtitinda? Para itong kumain sa kubeta. Ano ang pagkakaiba? Maging ang hangin ay napakababang uri. Paano ko nga ba naalala? Na dati, madalas kang kumain dito. Ngayon, dito ka pa magpapanggap na marangal sa akin. Lin Wan-er, ikaw. Sasabihin ko sa iyo, ang kumpanyang Lin ngayon ay hindi, ang kumpanyang Zhu ay nasa ilalim na ng kumpletong kontrol ng aming pamilya. Sa ilalim ng pamamahala ni Xiao Cheng. Pati na rin ang mga dati mong matatapat na tauhan, si Manager Han at ang iba pa, ay sumunod na rin sa amin. Para kang isang asong pulubi, itinakwil ng lahat. Isang asong walang tahanan, na isara na namin sa iyo, ang lahat ng mga daan. Wala ka ng pag-asang makabangon pa. Ano pa ang lakas ng loob mong makipagtalo sa akin? Ganun ba? Iho, siya, Lin Wan-er, binabalaan kita. Huwag ka nang magpanggap pa. Ngayon, ang mga ari-arian mo, ang kumpanya mo, ang mga tauhan mo akin na ang lahat. Akala mo ba mayroon ka pang ibang plano? At may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Si Ilin Huijin, ang pinakamayamang tao sa buong bansa, ay opisyal nang nag-imbita sa atin. Sa kanila para makipagnegosyo. Kapag natuloy ang negosyo, ang Zhou Pamilya Group ay aangat sa mas mataas na antas at magtatamo ng higit pang tagumpay. Samantalang ikaw, isang mumunting langgam lamang. Sisiguraduhin kong maiipit ko kayo sa ilalim ng aking mga paa. Pero sa totoo lang, kahit na inalagaan mo ang anak ko, ang magandang babae ka, sa loob ng 20 taon, ang dugo na dumadaloy sa kanya, ay dugo ko. Kaya hindi na nakapagtataka na ang kumpanya ay umabot sa tagumpay na ito. Hindi na ito katakataka. Kung sakaling, ang anak mong maikli ang buhay, ay mahihirapan na tayo. Hay! Oo siya, dahil si Lin Wan-er, ay nagtitinda na pala. Wala na tayong dapat gawin pa. Sayang ang oras ko sa'yo, magandang babae. Nasayang lang ang oras ko. Umalis na tayo. Tapos na. Mataas ang estado ni Emmalin. Bakit kaya bigla na lang siyang nag-alok ng pakikipagtulungan sa atin? Ano man iyon? Xiao Chen, magaling ka sana mamaya. Bakit pa kaya? Siyempre dahil, napakahusay ng anak natin, di ba? Paano naman kaya mapapansin agad tayo ni Xiao Chen? Kapag nasa entablado na siya, nga pala, balita ko ulila pala si Emmalin. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano mamaya. Huwag kayong mag-alala, mama at papa. Para sa isang henyo na tulad ko, ang pagpayag ko ng pumunta ay isang malaking karangalan na para sa kanya. Hindi ba ako nagkakamali? Hindi ba siya ang ating chef na nagluluto ng fried rice? Si Lin Wan-er.
Yuan, ang suot mong uniforme sa trabaho. Halos di na kita makilala. Hindi ko akala bukod sa pagtitinda mo ng fried rice. Katulong ka pa rin pala sa pamilya ni Lin. Dapat sabihin ko. Lin Wan-er, napakasipag mo naman talaga. Tingnan mo, nagtitinda ka na naman ng fried rice. Nariyan ka na naman sa bahay ni Eng Elin at nagpapaalila. Gabi na. Baka mamaya ay nagtitinda ka pa ng basura gamit ang tricycle. Sa isang araw na iyan, marami ka rin kikita, ano? Haha, hindi nga ba? Kung ganoon ka kayaman. Ano na ang gagawin mo sa iyong sustento? Kailangan kitang bigyan ng discount. Hey, kayo ba ang pamilya Zhu? Ah, opo. Sino po kayo? Halina kayo. Napakasaya ko sa inyong Zhu Group. Sa susunod na buwan, opisyal ko nang gaganapin ang signing ceremony. Tatawagin ko ang lahat ng media sa oras na iyon para masaksihan ang pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Maraming salamat po, Ginang Lin. Uuwi na po muna ako para makapaghanda. Ang galing naman po ng contract signing ni Ginang Lin. Napakaganda po. Lin Wan-er. Pag-aaralan ko, korte. Lin Wan-er. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang pagtitinda ng iyong pritong kanin? Anong pakay mo sa pagpasok sa pagpirma ng kontrata? Sino ang nagsabing sumali ako? Huwag mo akong lokohin. Nasa harap ka ng pinakamayamang tao sa buong bansa, si Lin Huijing. See you, Lin. Para sa ating Zhu Group, na pinagdausan ng pagpirma ng kontrata. Huwag mong isipin na dahil katulong ka ni Eng Elin, ay may karapatan kang pumasok. Sa totoo lang, ang imbitasyon, ang paanyaya, ay para lamang sa iyo, Ging Elin isa ka lamang. Umalis ka na. Naintindihan ko na. Sinadya mo talagang pumasok para sirain ang lahat, hindi ba? Tingnan mo ang kumpanya ngayon. Sa pamumuno ni Xiao Chen, umuunlad ng umuunlad. Samantalang ikaw, dating kung ikukumpara sa kanya, lalo ka lang magmumukhang inutil. Kaya ka nainggit. Kinasusuklaman mo na mas matagumpay ako sa'yo ngayon, na mas magaling ako sa'yo. Hindi mo matanggap ang kabutihan ng anak ko, dahil ang anak mo ay isang maagang namatay na anak. Lin Wan-er. Hindi ko alam kung paano ka naging ganito kasama, na walang pakialam sa paraan. Pero ayos lang, basta ang angkan namin ng mga Zhu ay nandito pa. Habang buhay kang walang pag-asa na makaahon. Security. May taong sumisingit sa bulwagan. Palayasin mo siya. Imbitasyon. Suriin mo. Lin Wan-er, paulit-ulit mong binabago ang pag-unawa ko sa kahangalan. Ang imbitasyon ay kulay asul naman talaga. Pero naging ginto ito sa'yo. Hindi kaya ikaw ay matanda na at lumalabo na ang paningin? Bulag na rin ba ang inyong mga mata? Napakahalata naman ang problema at kailangan pa ninyong pagmasdan ng matagal. Kung totoo nga ang imbitasyong ito, luluhod ako at hugasan ko ang sapatos niya. Pasensya na, yan, Lin. Ginoo Zhao, Jin Jixia. Ang imbitasyon na hawak ni Yan, Lin. Totoo nga. Ano? Impossible, di ba? Magkaiba nga ang kulay. Nagkakamali ba kayo? Ang bawat imbitasyon namin ay mayroong marka ng seguridad. Imposible talagang magkamali. Ang imbitasyon ni Lin ay para sa aming pagpupulong sa pagpirma ng kontrata na invitation. Kaya ginto ang kulay nito. Huwag mo nang gawin yan. Madumi ka. Bakit? Bakit? Wala naman na siyang ari-arian, si Lin Wan-er. Napapailalim pa rin ako sa kanya. Hindi. Siguradong may pakana siya. Siguradong sumali siya ng palihim. Saan mo ninakaw ang imbitasyon? Sabihin mo. Milyon. Saan mo ninakaw ang imbitasyon? Sabihin mo. Xia Qingqing. Akala mo, pareho kayong lahat ng tao. Anong klaseng bagay? Ninakaw lahat. Hindi mo naman ninakaw yan. Saan pa kaya nanggaling yan? Isa lang naman siyang katulong. Sa pamilya ni Eng Elin, paano naman magkakaroon ng imbitasyon para sa isa? Tama. Wala namang kamag-anak si Eng Elin. Sa bahay niya, si Manager Zhao lang at ikaw ang naroon. Siguradong habang wala si Eng Elin sa bahay, ninakaw mo iyon sa bahay niya. Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Eng Elin, ang ganda ng timing mo. Ang magandang katulong na ito ay ninakaw pala ang imbitasyon mo habang wala ka sa bahay, tapos nagyayabang pa siya ngayon. Sinasabi niyang mga masama tayong lahat. Susuntukin ko na siya para sa'yo ngayon din. Nay. Ano?
Ginoo Lin, hindi po ba kayo nagbibiro? Narinig ko pong ulila kayo simula pagkabata. Paano naman po siya? Ang lahi po ba ni Lin Wan eh? Nga po, Ginoo Lin. Noong nakaraang buwan, nakita ko pa siyang nag-aayos ng damuhan sa bakuran ninyo. Pinuputulan niya ang mga damo. Paano naman siya magiging ina mo? Nakita namin lahat ng pamilya ko. Si Amy Ellen noong araw na iyon. Nagkakamali ka ba? Pinagdududahan ninyo ba ako? Hindi. Director Lin, hindi po namin kayo gustong pagdudahan. Sa totoo lang, ang babaeng si Lin Wan na ito ay ang aking dating asawa, kung siya ang iyong ina. Kung ganoon, hindi ka akin. Ang pinakamahalaga ay, ang anak ko kay Lin Wan ay namatay na 10 taon na ang nakakaraan. Kaya ito, paano ito mangyayari? Nga po, Ginang Lin, mataas po ang inyong katayuan. Paano naman po magiging anak ni Lin Wan ito? Sa mukha pa lang niya, mukhang matalino na. Paano ako magiging karapat-dapat? Tama ba? Boss Lin, sasabihin ko po sa inyo. Gusto niya lang gamitin ang inyong tulong para supuin ang aming zoo group. Napakabait niya. Manahimik ka, Xiao Chen. Hindi ko hahayaang siraan ninyo ang aking ina. Kaninong anak ako? Mas malinaw sa akin iyon kaysa kanino man sa inyo. Ang piging na ito, 20 taon ko nang hinihintay. Hindi ito isang seremonya ng pagpirma ng kontrata. Ito ay para sa akin at sa aking ina. Isang pagpaparusa sa inyong zoo group. Isang pagtitipon para sa paghatol. Tapos na. Tapos na. Hindi. Hindi ito totoo. Nakita ko mismo noon kung paano ka namatay sa lamig. Paano ka kaya nabuhay ulit? Impossible. Akala mo ba ganoon na lang ako pagago para? Hindi ba kita kailanman pinagdudaham? Ang babaeng si Lin Wan hindi ko man lang naisip. Ang kanyang anak, matagal ko nang iniwan sa bundok para mamatay sa lamig. Tawagan mo si Zhao Guanjia. Pumunta ka ngayon din sa likod ng bundok at hanapin si Hu Yijin. Dali. Agad kong kinausap si Butler Zhao at pinapunta ko siya sa bundok para hanapin si Hu Yijin. Susunod na ako. Tiniis ko ang matinding sakit ng panganganak, at sa bundok ko nakita si Hu Yijin. Kinarga ko siya. Gamit ang kaunting init ng katawan ko. Pinainit ko siya. Pinagpala ng langit. Si Hu Yijin ay nakaligtas. Para hindi matuklasan ninyo dalawang magkasintahan. Ipinagkatiwala ko siya kay Manager Zhao para tumira sa labas bilang isang ulila. Hanggang sa araw na ito. Ikaw, Lin Wan dahil alam mo na pala ang lahat. Bakit hindi mo itinago sa amin, bagkus? Tinulungan mo pa akong palakihin si Xiao Chen, at binigay mo pa sa kanya ang lahat ng kumpanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang nakakita na ng liwanag, ay hindi kayang tiisin ang kadiliman. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng liwanag, tapos ay sisirain ko iyon ng lubusan, para maramdaman ninyo, ang magkaroon ng lahat, at mawala ang lahat. Pinapanood ko kayo, na mula sa langit, ay nahulog sa lupa. Gusto ko kayong mapahamak, at masira ang inyong pangalan, mawalan kayo ng pamilya, mawala ang lahat, at hahayaan ko kayong magpatayan. Tikman mo ang lasa ng takot. Ang lasa. Maliit, maliit, maliit. Ano ito? Tignan mo. Tignan mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw naman, ang laki naman ng lakas ng loob mo ngayon. Ganito pala ka-training. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ting! Yung apelyido na yun, kumakain at umiinom sa pamilya Lin. Aba, naglakas loob pang ang isama ang kabit. Sa bahay ni Emmett Lin. Hayop na lalaki. Tingnan mo itong si Xia King. Ang tapang-tapang umakyat sa kama ng may asawa. Ang landi-landi niya. Amoy na amoy ko na sa screen. Nakakasuka talaga. Basta, kung sa panahon ng mga sinauna ito, ilulubog sila sa sako. Mabilis. Kunin ninyo ang video. Ipopost ko ito ngayon sa internet. Gusto kong mapahiya ang magkasintahang ito. Huwag kayong mag-video. Huwag. Bigyan ninyo ako ng remote. Tay, mag-isip ka ng paraan. Kung magpapatuloy ito, mababagsak ang lahat ng stock ng kumpanya. Kai. Si Lin Hu Yijin bagaman isa siyang pinakamayamang tao. Halata namang kakampi siya ni Lin Wan Mukhang ngayon, wala na akong magagawa kundi isakripisyo na naman ang sarili kong kamag-anak. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan, si Lin Wan Ang dahilan kung bakit ako naging karelasyon ni King ay dahil, una nang nagtaksil si Lin Wan Lin Hu Yijin, ang anak niya kay Lin Wan pagkatapos nitong mga liwa, ay isang anak sa labas. Ano? Ganun pala yun So huwag ka nang magkwentong walang katotohanan. Maniwala ka sa akin, hahanap ako ng tao. Napupunit sa bibig mo. Isipin ninyo, ang mag-ina, bakit ayaw nilang ihayag ang kanilang mga pagkatao? Hindi ba dahil sa hindi magandang reputasyon? Ngayon si Lin Hu Yijin ay naging isang bilyonaryo na, kaya niya magagamit ang pera at kapangyarihan. Para supilin tayo, mga karaniwang mamamayan. Aaminin ko, mali ang pagtatangka kong patayin si Lin Hu Yijin noon. Pero dahil din iyon sa, nalaman kong niloloko ako ng aking asawa. Ang mga ginawa ko dahil sa bugso ng damdamin. Pag-usapan natin ito. Kasalanan ko ba ito? Ako rin ay biktima. Tubig. Ako rin ay biktima.
Nga. Kaya ba, dahil lang ba sa mahirap kami? Dapat lang ba akong pagtaksilan? Mayroon pa ba, katarungan at hustisya sa mundong ito? Ang mga mahirap, dapat na bang inaapi? Tama si Kuya Iyu. Noong una pa lang, nakita ko lang naman, ang pang-aapi ni Lin Waner. Kaya naawa si Kuya Iyu at nagkagusto sa kanya. Kung may dapat sisihin, siya, si Lin Waner yun. Si Lin Waner pala ang unang nagtaksi. Kaya hindi na masisisi ang asawa kung sumama sa iba. Nga, anong lalaking makakapagtiis ng ganitong kahihiyan? Walang sinumang ipinanganak na may sungay. Ang galing naman nilang dalawa. Magaling silang umarte. Buti na lang at kilalang kilala ko kayo. Matagal ko nang inihanda ang mga ebidensya. CJ, mabuti naman kayo, magpasintahan. Ang dami ninyong sinabi, lahat pala ipanloloko sa amin. Kaya pala, si Imelin at si Kimi Alin, matuwid ang pagkilos at paggawa. Paano magkakaroon ng ganoong pagsuway sa batas? Binibining Lin, inalagaan niya kayo sa loob ng maraming taon. Kahit aso pa, marunong magbantay ng bahay. Kayo, hindi lang kayo nagpapasalamat. Traidor pa kayo. Saan kaya kayo nanggaling? Mga walang utang na loob. Hayan, nalaman na ang totoo. Kayong dalawang walang hiya. Nagsisinungaling pa kayo. Wala na ba kayong konsensya? Kahit hindi kayo kasuhan ni Emelin, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ganoon iyon. Pek ang resulta ng pagsusuri. Pek yon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ako. Ang babaeng si Lin Waner na yan. Dalawa ang mukha. Huwag kayong magpapadaya sa seryoso niyang anyo. Sa harap ng ibang lalaki, malandi siyang soro. Kalokohan. Akala ninyo ba'y mga tanga kami? Pare-parehong kasinungalingan. Hindi na namin kayo paniniwalaan sa ikalawang pagkakataon. Manager Lin, simulan na po natin. Ang buong pamilya ay talagang masama na. Parusahan na natin sila ng gusto. Kahoy, pagtataksil sa pag-aasawa, ang aabuso sa sariling anak, panloloko para sa pera, pagsasabuatan at pagsisisi. Isa-isa, lahat ng ito. Ngayon, babayaran ninyo ng doble, Pamilya Joe. Ang inyong mga kasalanan. Ikaw, anong gagawin mo? Lin Group, ito ang pinaghirapan ng aking ina sa kalahati ng kanyang buhay. Ngayon, ipagtatabi ko kayo sa harap ng lahat na parang mga aso. At ipapa-blacklist ko rin kayo sa buong bansa para mapagsumikapan nyo na lang ang paglilimos sa lansangan. Tikman ninyo rin ito, ang mawalan ng kapangyarihan at respeto. Ang lasa ng pagkawala ng lahat. Emelin, nagsisisi na po kami. Sana po ay maging maawain kayo at palayain na ninyo kami. Pinapangako ko, mula ngayon kaming mag-anak na 3 ay hindi na muling magpapakita sa harap mo. Pinapangako ko, mula ngayon kaming mag-anak na 3 ay hindi na muling magpapakita sa harap mo. Alam mo na ngayon kung ano ang dapat mong gawin. Bakit hindi mo pa ginawa noon? May tao, palayasin ninyo sila. Huijin, hindi mo dapat gawin ito, Huijin. Ako ang iyong ama, napakawalang galang mo, parurusahan ka ng langit, may lakas ka pang magsalita, nang iwan mo ako noon sa bundok, at hayaang mamatay ako sa ginaw. Naisip mo ba na ikaw ang ama ko? Kung hindi dahil sa aking ina, na nagtiis sa sakit, at nagpumilit na mabuhay, namatay na sana ako 20 taon na ang nakakaraan. Talagang masamang tao yang si Zhu, pati ang kanyang sariling anak, ay kaya niyang saktan. Siguradong hindi siya magiging masaya sa huli. Ang malas naman ni Emelin, nakaharap niya ang isang ganitong masamang tao. Mabuti na lang at mayroon siyang si Emelin, isang napakagandang ina. Huijin, alam na talaga ni Papa ang kanyang mga kasalanan. 20 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng ito ang nang-akit sa akin. Ang mga bagay na ito, siya ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Wala akong kasalanan. Hinintay ni Huijin, maniwala ka sa akin. Anak kita, diba? Kung hindi dahil sa pang-aakit niya, paano ko naman magagawang saktan ka? Huijin, anak, hindi ko sinasadya. So hayop ka, lalaki ka pa ba? Noong una, kung hindi mo ako pinakiusapan na lumuhod, magiging tayo ba? Ngayon na may nangyari na, sisisihin mo ako, diba? Nakakasuka ka. Nanay, ang dami kayang nakatingin. Mag-asawa, kung magkahiwalay ay parang ibon sa gubat. Sa oras ng panganib, kanya-kanyang takbo. Ano bang mali doon? Isa pa, ikaw naman ang unang, nang akit sa akin. Ano pa nga bang magagawa ko? Ikaw. Huijin, patawarin mo na sana ang tatay mo sa pagkakataong ito, ha? Alam kong galit ka pa rin. Ganito na lang kaya, sapakin mo na lang si King, yung babae. Tapos na, patawarin mo na ako, pwede ba? Ayaw na ayaw ko talagang maging pulubi, anak. Ang sama naman ng ugali ni Zuyu. Akala ko pa naman, napakamahal niya sa kabit niya. Kunwari lang pala, anong alam mo, yang mga lalaking ganyan, ang mahal lang naman nila ay ang sarili nila. Zuyu, ikaw, ginawa mo pala akong panangga. Ako, papatayin kita. Wag. Naku, mama. Babaeng ito, tigilan mo na nga yung pag-iingay mo. Ang ganda naman ng palabas. Huijin, Waner. Nakita niyo ba? Tinulungan ko na kayong turuan ang masamang babaeng ito. Mula ngayon, tayong 3, masaya at buo ang pamilya nating mamumuhay. Ha? Zuyu, napakahirap ng ginawa mo. Parang aso na nagsusumamo sa iba. Parang hindi ka nila pinapansin.
Hindi ka talaga nila pinapansin. Lynn Warner, nakita mo ang itsura kong ito, parang isang lobo. Masaya ka na ba? Hindi kita tinatawanan dahil sa pagiging malaya mo. Tinatawanan kita dahil sa pagiging tanga mo. Tingnan mo na lang. Matagal na pala kitang niloko ni Zhao Yu. At hindi lang isa. Para kang tanga. Na niloloko. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang babaeng yun na panligaw ang asawa ng iba. Tapos siya naman pala ang niloko. Ang galing, karma is A.B. Tensig. Oo nga eh. Tingnan mo, sobrang inilaan niya ang kanyang lakas. Para maging isang haggard na babae. Tapos basta na lang siya iniwan ng lalaki. Ngayon, wala na siyang lalaki at pera. Mas malungkot pa ang buhay niya kaysa sa isang aso sa kalye. Papatayin kita. May namatay. Sinaksak hanggang sa mamatay. Nanay, huwag kang lalapit. CJ. Kung hindi, sasaksakin ko siya hanggang mamatay. Inang. Pagdukot ito, makukulong ka. Huwag ka nang makialam. Siya King, kalampagin mo ang sarili mo. Ibaba mo yung kutsilyo. Mag-usap tayo ng maayos, okay? Ihanda mo agad ang 50 milyon. At mag-ayos ka ng isang helikopter. Mabango. Susuntukin ko siya hanggang mamatay. Mabuti. Sa iyo. Wei Jin. Teka lang. Siya King. Sinaksak mo si Zhao Yu. Maraming pulis ngayon sa labas. Hindi ka makakatakas. Sumuko ka na. Huwag ka nang madaldal. Ibigay na ng anak mo ang pera sa akin. Sayo na. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pakawalan mo lang ang nanay ko, pwede ba? Bilisan mo, tawagan mo ang isang tao para kumuha. Siya King. Sinunod ko na ang iyong kahilingan. Ibaba mo na ang kutsilyo, Siya King. Pwede ba? Babala ko sa'yo. Kapag sinaktan mo ang nanay ko, ikaw at ang anak mong lalaki ay magdurusa ng gusto. Akala mo ba'y tanga ko? Kung pakakawalan ko siya, tapos na kami ni Xiao Chen. Nanay, Kuya Chun. Tubig. Siya. Bata. Zuk Xiao Chen, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hulihin ninyo siya. Dali, Zhao Xiao Chen, ako ang iyong ina. Iiwan mo rin ba ako? Pasensya na. Nanay, nakita ko kanina. Puno ng pulis ang labas. Ayaw ko nang maging anak ng isang takas habang buhay. Wala akong magagawa kundi ang ipagkanulo ang sarili kong pamilya para makapagtaas ng ulo at mabuhay ng marangal. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang balak mo? Tita Lin. Hindi, Mama. Ang mga nangyari noon. Sila ni Papa ang nag-utos sa akin na gawin yun. Wala akong magawa. Alam mo naman ako, lumaki po akong alaga ninyo. Di ba po, isang masunurin at mabuting anak po ako. Para po sa mga panahong magkasundo at malapit tayo bilang mag-ina. Patawarin niyo na po ako. Maawa na po kayo sa akin. Nanay, alam ko pong nagkamali ako. Kung hindi niyo po akong patatawarin, pwede niyo po akong saktan, murahin. Basta patawarin niyo lang po ako. Ano man po ang iutos niyo, gagawin ko. Zhao Xiaochen, puno ba ng dumi ang utak mo? Hindi niya tayo patatawarin. Bakit mo siya kinakausap? Siya King. Tingnan mo, ito ang anak ng kabit. Kahit gaano pa karami ang ibigay mong resources sa kanya, siya ay mananatiling, isang walang kwentang tanga. Tingnan mo ang anak ni Gian Lin, ang mayamang tao sa buong bansa. Tapos tingnan mo naman ang anak ng kanyang kabit, isang duwag. Para bang langit at lupa ang pagkakaiba nila. Sobrang laki ng agwat, kaya nga sinasabi nila, ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng phoenix ay phoenix. Kahit ang anak ng daga ay marunong maghukay ng lungga. Ang dugong ito ng babaeng kabit ay kakaiba. Lin Warner, hindi ka magtatagumpay. Nanay, nakuha na ng pulisya ang ebidensya ng paglalaban ng pera ni Zhu Yu. Pagkalabas niya ng ospital, agad siyang hulihin. Si Xia King ay inakusahan ng pagpatay. Pangingikil. 20 taon ang minimum na sentensya. Ang magkasintahang ito ay nakaranas na rin ng kaukulang parusa. Dalhin na ninyo sila. Wei Jin. Teka lang. May tanong po ako sa kanya. Maliit. Hindi. Maliit. 8. May tanong po ako sa kanya. Paano? Nariyan ka para magpasalamat sa akin. Nakatulong ka na ba sa akin para mapahiya ang walang kwentang lalaking iyon na si Zhao Yu? King. May ilang tanong ako na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Magkasama tayong lumaki simula pagkabata. Tuwing bibili ako ng damit o anumang gamit, lagi kitang binibilhan ng isa. Para na kitang nakababatang kapatid na turing ko. Bakit? Dahil sa'yo, binibili mo lahat ng gusto ko. Kaya kita kinapupuutan. Ang mga bagay na ito, paulit-ulit na nagpapaalala sa akin, na anak lang ako ng katulong inyo. Hindi ko kayang bilhin. Sa tuwing nakikita ko ang mga mamahaling damit at alahas, para akong pulubi na nabubuhay sa iyong awa. Ikaw lang ang nakikita ng lahat. At ako, para kang anino ko lang. Isang nakakainis na tagasunod na hindi kailanman makakakuha ng pansin. Bakit? 8. Siya King, sobra ka na.
Totoo naman ang pagmamahal sa'yo ng nanay ko. May mga bagay kang, dahil lahat ito sa iyong pagiging sensitibo at mahina. May lakas ka pa bang magsalita? Ako ba ang nag-utos sa kanya na maging mabait sa akin? Bakit siya, si Lin Wan'er, ay isinilang na mayaman? Bakit siya maganda? At matalino pa? Bakit? Lahat ng magagandang bagay, nasa kanya na lang lahat. Hindi ako makatarungan. Aagawin ko ang kanyang mga pag-aari. Pati ang kanyang asawa. Dapat ay akin ang lahat ng ito. Sino ba si Lin Wan'er? Manahimik ka. Ikaw na hamak na nilalang. May karapatan ka bang lapastanganin ang aking ina? Dalhin niyo na siya palayo. Nanganak nga ako ng isang mabuting anak. Nanganak nga ako ng isang mabuting anak. Nay, sa mga nakaraang araw, nakaranas po kayo ng paghihirap. Anak, nabayaran na po ang inyong paghihirap. Pwede mo ba akong payagang bumalik sa pamilya niyo? Ang tungkol sa mga gastusin ko kay mama. Sila ang dalawang iyon, ang nag-utos sa akin. Wala na akong magagawa. Lagi naman, ikaw ang nasa isip ko. Alam mo naman yan. Pwede bang bumalik na ako sa pamilya Lin? Magiging mabuting anak po ako sa inyo. Ako. Aalagaan ko po kayo sa pagtanda ninyo. Siya. Hindi kailangan ng pamilyang Lin ang isang tanga na katulad mo. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo ng pondo ng kumpanya at pakikilahok sa iligal na sugal. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Imposible. Mga lihim ito ng Zhou Group. Paano mo ito nakuha? Akala ng lahat na naisahan ako't wala nang natira. Pero hindi nila alam. Bahagi lang ito ng plano ko. Magaling ang pag-arte ko. Matagumpay ang plano. Salamat, Ying Alin. Mga tanga naman talaga ang pamilyang Xia Qingqing. Ipinagkatiwala ng kumpanya sa kanila. Malaking gulo ang aabutin nila balang araw. Maghintay ka lang at magtago. Sa tabi nila. Mangalap ng impormasyon at ng mga ebidensya ng kanilang krimen. Opo, Lin Alin. Hindi. Imposibleng kayo ang mga gagong yan. Nagsabuatan kayong lokohin ako. Kayong mga walang kwenta.